Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa ating devotion ay makikita sa unang kronika, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. May 4 na anak na lalaki si Isakar, sina Tola, Pua, Jashub at Shimron. Ang mga anak na lalaki ni Tola ay sina Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibsam at Shemuel. Sila mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Nang si David ang hari, 22, 600 ang bilang ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa mga angkan ni Tula. Ang anak na lalaki ni Uzi ay si Izrahia at ang kanyang 4 na anak na si Mikael, Obadjas, Joel at Isya ang mapinuno ang kanilang mga pamilya. Marami silang asawa at anak, kaya ayon sa talaan ng kanilang mga angkan, mayroon silang 36,000 lalaking handa sa paglilingkod sa militar. Ang bilang ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa lahat ng pamilya ni Isakar ay 87,000 ayon sa talaan ng kanilang lahi. May 3 anak na lalaki si Benjamin, sina Bela, Beker at Dijael. Yan lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang babasahin mula sa unang mga kronika, chapter 7, verses 7 to 12. Sina Esbon, Uzi, Uziel, Jeremoth at Iri naman ang mga anak ni Bela. Sila yung mga pinuno ng kanilang sambahayan at pang mga mandirigma. Ang kanilang mandirigma ay maabot sa 22,034. Ang mga anak naman ni Beker ay sina Zamira, Joas, Eliezer, Elionai, Omri, Jeremoth, Abias, Anatot, at Alamet. Sila'y paong magiting na mandirigma at pinuno ng kanilang sambahayan. Ang kanilang mandirigma ay maabot sa 20,200. Ang anak ni Hadiel ay si Bilhan. Ang mga anak naman ni Bilhan ay sina Jehus, Behamin, Aod, Kanaana, Setan, Tarsis at Ahiasar. Ang mga magkapatid na ito'y paong maggiting na mandirigma na pinuno at kanilang sambahayan. Ang mandirigma nila ay maabot sa 17,200. Ang mga Supamita at Hupamita ay buhat sa lahi ni Ir. Ang mga anak ni Dan ay si Husim at ang angkan ni Asher. Yun lang po. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng unang kronika, chapter 7, verses 13 to 18. Ang lahi ni Neftali. Ang mga lalaking anak ni Neftali kay Bilha ay sina Jazeel, Guni, Gezer at Salum. Ang lahi ni Manases. May anak si Manases sa asawang alipin niyang Arameo. Sila ay sina Asriel at Makier. Si Makier ang ama ni Gilead at siya ang naghanap ng asawa para kina Hupim at Supim. May kapatid na babae si Makier na ang pangalan ay Maaka. Ang isa pang anak ni Makier ay si Zelofehad na ang mga anak ay puro babae. May mga anak ding lalaki si Makier kay Maaka na ang mga pangalan ay Peres at Seres. Ang mga lalaking anak ni Peres ay sina Ulam at Rekem. Ang lalaking anak ni Ulam ay si Bedan. Sila ang mga angka ni Gilead na anak ni Makier at apo ni Manases. Ang kapatid na babae ni Gilead na si Hamolikit ay may mga anak na lalaki na sina Ishud, Abizer at Mala. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika chapter 7, verse 19 to 23. Ang mga lalaking anak ni Semeda ay sina Ahian, Shechem, Likhi at Aniam. Ang lahi ni Efraim. Ito ang lahi ni Efraim. Si Sotela na ama ni Berid, si Berid na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Ilada, si Ilada na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Zabad, si Zabad na ama ni Sotela. Ang mga anak ni Efraim na sina Izer at Ilad ay pinatay ng mga lalaking katutubo ng Gat nang nagnakaw sila ng mga hayop.
Matagal ang paghihinagpis ni Efraim sa kanilang pagkamatay, at pumunta ang kanyang mga kamag-anak upang aliwin siya. Hindi nagtagal, sumiping si Efraim sa kanyang asawa. Nabuntis ito at nanganak ng lalaki. Pinangalanan ni Efraim ang bata na Berya, dahil sa kasawiang dumating sa kanilang pamilya. Amen. God bless po. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 28. Ito po ang nakasulat. May anak na babae si Efraim na si Shira. Siyang nagtatag ng itaas at ibabang bahagi ng Beth-horon at ng Uzin ni Shira. At ang anak na laki ni Efraim ay si Rifa. Si Rifa ay ama ni Riship. Si Riship ay ama ni Tila. Si Tila ay ama ni Tahan. Si Tahan ay ama ni Ladan. Si Ladan ay ama ni Amihud. Si Amihud ay ama ni Elishama. Si Elishama ay ama ni Nun. Si Nun ay ama ni Jusi. Ang lupa ay natanggap at tinitirhan ng lahi ni Efraim ay ang Betel at ang mga baryo sa paligid nito, ang Naara ng bandang silangan, ang Gizer at Kanluran at ang baryo sa paligid nito, ang Shikim at ang mga baryo sa paligid nito papunta sa Aya at sa mga baryo nito. Ilang po, maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Hello, good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 7, verses 29 to 34. Subalit, ang Bet-sean, Megiddo, Dor at ang mga bayang nasa paligid ng mga ito ay sakop ng lipi ni Manases. Dito nanirahan ang mga angkan ni Jose na anak ni Jacob. Ang lipi ni Asher. Ang mga anak ni Asher ay sina Imna, Isva, Isvi, Berias. Si Sera lang ang babae. Ang mga anak naman ni Berias ay sina Heber at Malkuel, na ama ni Bir-savit. Si Heber ang ama ni na Japhlet, Somer, Jotam. Si Suwa lang ang kapatid nilang babae. Ang mga anak ni Japhlet ay sina Pasak, Bimhal at Asvat. Ang mga anak naman ni Somer ay sina Ahi, Roga, Jehuba at Aram. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless us. Muli po isang biyaya muli ng Panginoon na binigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo nakakapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa. No? At tayo po ay nasa 1 Chronicles chapter 7. At ang nais po nating tingnan at nating aralin, ang ipinagkaloob po sa atin ay yung verses 35 to 40. So dito po sa talatang ito, makikita po natin dito yung talaan ng mga angka ng lipi ni Aser. No? So binanggit po dito yung mga pangalan ng kanyang mga anak, mga apo, mga pinuno ng kanilang mga sambahayan. Bagamat mapupuna po natin doon sa talaan na talagang may mga pangalan doon na hindi po natin masyadong kakilala. No? Kapag ito ay itinanong natin sa mga kapwa natin mananampalataya, marami ang hindi makakakilala. No? Pero dito po natin makikita na talagang napakahalaga sa Diyos, no? Yung talaan ng kasaysayan, kung bakit niloob pa rin ng Diyos na ito ay maitala do sa Biblia upang ipakita yung katibayan ng katapatan niya sa kanyang bayan. Na yung pagiging tapat ng Panginoon ay hanggang sa kasalukuyan ay ang Panginoon ay nananatiling tapat. No? Na dito na makikita natin habang binabasa natin yung Biblia, habang pinagninilayan natin ito, makikita natin na talagang ang pangako ng Diyos ay talagang kanya itong tinutupad. So ibig sabihin, walang pag-aalinlangan na ang Panginoon ay talagang tapat siya do sa kanyang mga pangako. At dito, ini-emphasize dito sa mga verses na ito, yung pananagutan ng bawat namumuno. No? Pinapakita dito na yung bawat leader ay may mahalagang papel at pananagutan sa kanyang bayan. So makikita natin na talagang
yung bawat leader, ito po ay sila yung may pangunahing pananagutan. Kung kaya't pag tayo ay kanilang nasakupan, kailangan po nating sumunod sapagkat sila po yung may pananagutan sa atin. At the same time, kung tayo naman ang naging leader, ay pamunuan po ito natin na maayos sapagkat yung ipinagkatiwala sa ating posisyon ay obligasyon din po natin, no, na gampanan kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon. So, yan po yung isang napakagandang aral na atin po nakita dito sa ipinagkatiwala po ng ating leader na ating babasahin at ating pag-aaralan. So, tayo po ay magpatuloy lagi sa ating devotion na ginagawa na tayo makapagbasa sa bawat araw ng Biblia. Dito po ay mahalaga sapagkat sabi nga po, dito natin matatagpuan yung katagumpayan. For everything happens in the past. May matindi pong aral ito na ating pong mapupulot. So, purihin po muli ang Panginoon sa ating buhay at dalangin ko ang patuloy na pagtaas ng antas ng ating pananampalataya sa patuloy natin pagbabasa ng Biblia. So, muli po, maraming pasalamat and God bless.